She had an idea what she was missing. Sa edad niyang iyon, nasa kasibulan siya ng kanyang kabataan. Ang mga kaedad niyang na mga single pa ay kalamitang nasa kasagsagan ng paghahanap ng makakapareha sa buhay o kahit ng mapaglilibangan lang. Ayaw niyang sumali sa naturang laro. She really felt she was not equipped to join the game. Kumbaga, kulang siya sa kaalaman, kapos siya sa mga kagamitan. Tiyak lang na uuwi siyang talunan kaya bakit sasabak pa siya? Mas madali ang magsungit, magtaray at mag-snub. Kapag ganon ang ginawa niya, ibig sabihin ay nasa kamay niya ang kontrol. Mas mabuti siya na ang unang tumanggi kaysa kung kailan nagugustuhan na niya, saka siya tatanggihan. Hearing Janice talk about having a social life made her feel sad. Napatingin siya sa refleksyon niya sa salamin sa banyo. Napailing na lang siya. Kung bakit gano'n ang ikinikilos ni Miko, hindi niya matukoy. Kung nasa tamang pag-iisip nga siya, ay dapat niyang iwasan na lang ito. Ang kaso, tila nagpaalam ang katinuan niya na aalis ito nang hindi niya namamalayan. Kailangan niyang matunton iyon at mapabalik bago pa siya mapahamak. That wasn't so hard, wika ni Miko sa sarili. And it wasn't so bad talking to Ila. Mahirap lang ispilingin ito, oo, pero kinakikitaan niya ng mataas na level ng katalinuhan ang pakikipag-usap nito sa kanya. Ilag ito sa kanya. Sa tingin niya, ilag ito sa mga tao, partikular na sa mga kalalakihan. At siguro, dahil doon kaya hirap ito sa pakikipag-interact at ganun din ang mga nagtatangkang makipagkilala rito. There would be probably come a point when potential acquaintances would simply give up. Pero hindi ito pangit. Mas nalaman niya iyon ngayon kahit paano ay nakilala niya na ito. Wala lang sigurong masyadong fashion sense ito at hindi rin ito magaling mamili ng isusuot. At hindi nga ba malaking bagay ang pagkakaroon ng malaking kumpiyansa sa sarili ang paghahanap ng magagandang imahe sa mundo? Maraming mga taong hindi kagandahan o kagapuhan pero dahil marunong mag-project ang mga ito, nagkakaroon ng magandang dating ang mga ito sa mga nakakaharap ng mga to. Maybe Ila could be compared to a gem in the rough. Kumbaga sa diamond, hindi pa ito nahihiwa at napakakinis. Baka nga nasa minahan pa ito at natatakpan ng mga bato. But there was something there. He just knew it. Ang tanong ay kung may paraan bang para makipagkinang ito ng mga diamanteng nakukulapan ng mga bato at alikabok. And did he even have what it took to turn her into a glittering diamond? I can always try. Mas malaking kasalanan siguro ang hindi sumubok. No way! Pagkabasa ni Ila sa katatanggap lang niyang text message galing kay Miko ay iyon agad ang naibulalas niya. Nag-angat ng tingin si Janice mula sa paglilista nito ng mga supplies na kailangan na nilang orderin. May kausap ka, tita? Wala. Uy, may textmate siya. Napansin siguro nito na nakatitig siya sa cellphone niya. Pero teka, bakit parang death threat ang ipinadala sa iyong message? Napansin din siguro nito na kung titigan niya ang cellphone ay parang ahas iyon na anumang sandali iigpaw at tutuklawin siya. Hindi, nagulat lang ako. Sorry po, pero likas akong tsismosa. Ano bang sabi? At kanino ba galing? Totoo ang sinabi nito. Tsismosa nga ito at tiyak na hindi ito makakatulog sa gabing iyon kung hindi ito makakakuha ng kasagutan mula sa kanya. Ang kaso, ayaw niyang ipaalam pa rito ang anumang detalye tungkol sa text message na natanggap niya. Hindi yun death threat. Wala rin namang masamang sinabi iyon. It was just Miko asking her out to lunch. Pero nang mabasa niya mga salitang "Can we meet for lunch?" ay para siyang biglang nabalik sa paulit-ulit na mga tagpong katulad niyon sa kanyang nakaraan. Scenes from her disastrous attempts at dating flashed through her mind, giving her goose pimples. Hello, saan ba niya sinabi riyan na gusto niyang makipag-date sa'yo? Basahin mo nga uli. Nasaan, Aber? Malamig sa planetang Earth. Napatingin siya kay Janice. Ano bang pinagsasabi nito?
O, edi nakuha ko rin ang pansin mo. Natatamang wika nito. Ano? Sino ba yan? Chismax naman. Nito. Napakunot noo siya. Chismax? Chismax. Chismis. Ano ba yung lingwahe mo? 23 ka ba o 13? Pumalatak siya. Kahit 23 o 13, okay lang sa akin. Ang importante, sagutin mo ang tanong ko. Si Miko lang to. Nagpasya siyang umamin na lang. Hindi siya magaling magsinungaling. Tiyak na mabubuko rin siya nito. At baka lalo pang kung anong maisip nito kung maglilihim siya, pero malalaman din itong totoo. Si Miko lang? Napatili ito. Lang ha? Bakit? Sino ba siya? Bagong halal na presidente ng bansa? Bagong Diyos na idineklara ni Zeus? Ano? Ewan ko sa'yo. Teka, anong gusto niya? Pinandilatan niya ito. Masyado na itong feeling close. Hindi ubra sa akin yan. Kahit magkandadulin ka pa sa pagtitig sa akin, mag-usisa at mag-usisa pa rin ako. Nito. Ano raw ang gusto niya? Wala lang. Nag-text ng wala? Ano yun? Okay, fine. Nagyayaya siya mag-lunch. Masaya ka na? Napatili naman ito. Hindi ako ang dapat na masaya kundi ikaw. Ganti nito. At bakit kailangan ko magdiwang dahil lang niyaya niya akong kumain? May hinihingi naman siyang pabor para sa akin. Kahit hingin niya sa akin lahat, magdiriwang pa rin ako kapag niyaya niya ako. Kahit nga siguro magmerienda lang kami sa biskwit at soft drinks sa tindahan ni Aling Iska, magdiriwang pa rin ako. Ikaw na lang kaya sumama sa kanya. Pagkasabi niya ng katagang iyon ay naramdaman agad niyang namumuong rebelyon sa kalooban niya. Cope date at yata iyon. Banta ng puso niya. Kung papayag siya, bakit hindi? Pero ikaw ang niyayaya. Mukha naman akong atribida at desperada kung ako magpipresentang kadate niya, hindi ba? Hindi ito date. Lunch lang. Whatever. Nito. Bakit pala nakatulala ka sa cellphone mo? Akala ko tuloy may nagbabanta na sa'yo na bilang na ang araw mo. At anong sabi mo? No way? Over ata ang react mo, tita? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Naisip niya na mukhang over nga siya mag-react. Iyon ang nag-udyok sa kanya na pagtitipa na sa kaipad ng cellphone niya. Pumayag na siya sa oras at lugar na sinabi ni Miko. Pinindot na agad niya ang send bago pa magbago ang isip niya. Kay Janice sinisisi ni Ila ang mga nararamdaman niya at pawang hindi magaganda mga iyon. Pinagpapawisan siya kahit malamig naman ang air conditioning sa kanilang pinagkikitaan nila Miko. Ang gusto nito ay daanan na lang siya sa shop niya pero maigting ang naging pagtanggi niya. Kaya napilitan nitong bumalik na lang sila sa orihinal na plano nitong magkita na lang sila sa kainang iyon. Pinagpapawisan siya, nanunuyo ang mga lalamunan niya at hindi siya makaisip ng sasabihin. Para din siyang binabalisaw-saw na parating naiihi at nakailang balik na siya sa banyo. Sa madaling salita, para siyang tanga na wala naman dramatiko nangyayari sa buhay niya pero hayun siya at animoy pakakantahin ng lupang hinirang sa laban ni Manny Pacquiao. Are you alright? Tanong ni Miko sa kanya. Yup. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sa pagkain niya. Hindi pa niya nababawasan ng burger steak na in-order nito para sa kanya ni hindi siya nagtangkang sumubo. Baka mabilaukan o mabulunan pa siya. Hindi niya sigurado kung marunong ito ng Heimlich maneuver para mailigtas nito ang buhay niya kapag nabarhan ng pagkain ang daluyan niya ng hangin. Mukhang may sasabihin pa ito pero naipasya na lang siguro nitong huwag na lang ituloy iyon. Inabot na lang niya ang baso niya. Iced tea ang laman niyon. Sumimsim siya at nasamid. Maagap ang ginawang paghagod nito sa likod niya. Mas gusto pa niya kung hindi na lang ito ginawa niyon. Para kasi siyang lalong nasamid. Umayos ka. Tahimik na si Tania sa kanyang sarili. Look around you. Ilang mga teenagers ang nakita niya. Para nagde-date ang ilan sa mga iyon.
At parang mas may poise pa ang mga dalagitang nakita niya kaysa sa kanya. She gulped down her drink. Umubra iyon. Naibsan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Huminga siya ng malalim, paulit-ulit. Hanggang sa mahimasmasan ka. Kay Janice nanggaling ang payo na iyon. It was an unsolicited advice actually. Hindi naman kasi niya hininga ng payo ito. Pero nahulaan siguro nito na kailangan niya iyon. Mabuti na lang, sinusunod niya ang sinasabi nito at laking tuwa niya nang kahit paano ay nabawasan ang pagkataranta niya at bumagal ang tahip ng dibdib niya na kani-kanina lang ay parang malapit na magprido. Now, if only my hands would stop shaking. Aabutin sana niya ang kubyertos niya pero tumigil siya nang makita niyang nanginginig ang kamay niya. Ano ba? Tahimik na pagpipigil niya sa kanyang sarili. Di yata't pang world curse ang kabanuan niya. Nang hindi na siya nangangatog ay saka lang siya nagtangkang kumain na. Small bites of food and small sips of drinks did the trick. It was so painful for Miko to watch Ila. Kitang-kita niyang hirap ito sa pakikiharap sa kanya. But she was making the effort and what an effort it was. For that, she deserved a lot of credit and his admiration as well. Nahulaan na niyang sa simula pa lang ay hindi ito sanay makihalubilo sa mga kalalakihan. Nahihirapan siguro ito at dahil doon ay umiiwas na lang sa mga sitwasyong humihingi ng gayon. It flattered him to think that she was making the effort to interact with them even if it was so obvious how uncomfortable she was. It flattered him but it also made him feel guilty. Para saan nga ba't ginagawa niya iyon? Naalala niya si Punch. Kahit paano ay naibsan niyon ang pampabalubog ng kanyang konsensya. Naisip din niya baka may magandang maibunga mga pangyayari. Posible makatulong siya kay Ila sa munting paraan. Kung mapapractice ito ng husto sa pakikiharap at pagsama-sama sa kanya, maaaring magamit ito nito sa kasanayang iyon sa ibang mga tao. Her social life would probably become more colorful. Hindi siya magiging bayani sa malaking paraan pero hindi nga ba't may mga nagsasabi na ang kabayanihan ay maaaring magawa sa maliliit na bagay? He could aim for that. Masarap to. Ani yan tinutukoy ang nachos na kasama sa mga order niya. Wanna try? Iniumang niya irito ang isang nachos pagkatapos niyang isawsaw iyon sa dip. Napatitig ito ng ilang sandali sa kanya. Gusto niyang matawa sa ekspresyon nito. Sa itsura nito, aakalaing piniritong daga ang inaalok niya rito. Pero nahulaan niya ang rason. Malamang na hindi nito alam ang tamang gagawin. Come on, take a bite. Masarap yan. Ganon nga ang ginawa nito. Sa pagkagat nito sa nachos ay hindi sinasadyang sumayad ang mga labi nito sa daliri niya. Napaka-natural ng pangyayari niyon. It was no big deal. Pero hindi yata ganon ang opinyon ng katawan niya. Nakakagulat nga ang naging reaksyon niyon. Sa simpleng pagsayad lang kasi ng mga labi nito sa daliri niya, parang may kuryenteng napakabilis na nanalaitay sa kanyang mga kalamnan. Nanggaling iyon sa daliri niyang napadait sa mga labi nito at nanulay iyon sa kasingit-singitan yata ng mga kalamnan niya. Tuloy, muntik niyang mabitawan ang hawak na nachos. Ano ba yun? Nayayamot na tanong niya sa sarili. May ilang mumo ng nachos ang naiwan sa mga labi nito. Inilabas nito ang dila para dilaan ang mga iyon. Once more, he was amazed by his body's reaction. Nagbalik ang kuryenteng inakala niyang naubos ng sumiksik sa kanyang mga kalamnan. Mas malakas pa yata ang bultahin niyon. Inabot niya ang inumin niya at nilagok iyon. Para kasing bigla siyang nauhaw. Nang makita niyang may naiwan pang mumo sa pisngi nito, hindi niya napigilang palisin ang mga iyon. Her skin felt like satin. Nakakabangag ba ang iced tea? Bigla ka atang naging makata. Pero totoo namang napapakakinis at napakalambot ng kutis na nasayaran ng kamay niya. Parang nakakatukso tuloy na haplusin niyon. Napagawi ang tingin niya sa mga labing ilang di pa lang ang layo sa kanya.
Sa kabila ng kawalan niyo ng lipstick, mamula-mula pa rin ang mga iyon. Parang napakalambot din. Bigla tuloy siyang napaisip kung ano kaya ang pakiramdam kung hahalikan niya mga labi nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.